Isinusulong ng Energy Department ang mga hakbang para mapalakas ang energy security sa bansa sa gitna ng mga hamon sa supply at presyo ng langis. Kabilang sa mga tinatalakay ang pagposisyon sa Pilipinas bilang regional oil storage hub at pagrepaso sa umiiral ng mga batas sa sektor ng enerhiya. Si Bernard Ferrer sa detalye. Gawing regional oil storage hub ang Pilipinas para mapalakas ang energy security ng bansa at makahikayat ng mas maraming foreign investors. Ito ang isinusulong ng Department of Energy sa pagdinig ng Senate Committee on Energy. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ilang foreign government at mga kumpanya ang nagpahayag na ng interes na magtayo ng mga oil storage facilities sa Pilipinas. Ayon kay Garin, nakipagpulong na rin kamakailan ang delegasyon mula sa Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry UMETI para talakayin ang pagbuo ng isang regional oil reserve sa Asia. Maliban sa Japan, may mga kumpanya mula sa Middle East at Russia na lumalapit na sa Philippine National Oil Company o PNOC para sa posibleng pag-iimbak ng langis sa bansa. They're also willing to help us set up a regional reserve. Ibig sabihin, pang Asia na siya. And we're actually doing, we have a TWG with them already. At the same time, they brought in the Middle Eastern countries. But it's not just, there's different Middle Eastern countries have approached PNOC, even Russian companies also, Mr. Chair. Marami yan, all over the world. Paliwanag di ka rin, malaking bentaheng strategic location ng Pilipinas dahil maaring maging ligtas na imbakan ng krudo sa labas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng mga oil tanker. Dagdag pa niya, maaring magbayad ng upa ang foreign companies para sa mga storage facility at posible ring magtayo ng mga bagong refinery sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangailangang mabawasan ang dependency ng Pilipinas sa inaangkat na langis dahil halos lahat ng supply ng langis sa bansa ay import at 70% nito ay nagmumula sa Middle East. Pwedeng mangyari na maputulan tayo ng supply ng langis. At dahil limitado rin ang ating capacity pagdating sa inventory levels, dapat pag-aralan natin kung paano papalakihin ang inventory levels natin domestically. Tingnan natin kung paano nating makipag-engage sa private sector para palakihin ang inventory levels natin. Samantala, nanawagan sa Senator Erwin Tulfo na maripaso ang Oil Deregulation Law. Iginiit na dapat magkaroon ng mas malaking kapangyarihan ng pamahalaan laban sa mataas na presyo ng langis. Current issues such as recurring fuel price volatility, geopolitical tensions, and global supply disruptions warrant a careful reassessment of whether our existing legal framework remains responsive to current realities and continues to strike the proper balance between consumer protection, market competition, and investment. Nanawagan din si Tulfo sa ERC na suriin ang umiirang singil sa kuryente na sa patuloy na pagtaas ng electricity rates. Giniit din niya ang pagrebisa sa EPIRA Law dahil sa mataas na singil sa kuryente sa kabila ng madalas na brownout. Bernard Ferrer para sa Bayan.